Mga kwento ni Felmo. Taong 2000. Hinabangan Summer. Itong panahong nabanggit ay naging masalimuot ang buhay namin. Bukod pa dyan, sa loob ng matinding subok ay may dumagdag pa ditong kababalagan. Una, namatay ang asawa ko. Wala kaming alam na may sakit pala itong iniinda sa katawan. Hindi niya sinabi sa akin at siguro dahil ito sa pagtanaw sa kalagayan namin noon. Ang masaklap pa dyan, namatay siyang buntis. Buntis sa ikalawang anak namin. At ang pagkamatay niya, hindi ito yung tipong inaasahan ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Faustino. Isang hamak na magtutuba lamang ako. Kung minsan ay nagpapasuhol sa pag-uuma at kung minsan naman ay pagsasaka at paggapas ng mga niyog. Pero kahit papano'y nakakaraos naman kami noon. May maliit din kasi kaming lupain na kung saan naman ito ang pinagkakaabala ng misis ko. Pagtatanim ng mga gulay at saging. Tapos kapag araw ng ani ay inaangkat naman ng mga taga-bayan ito. Ang unang anak namin ay nasa edad 6 na taong gulang. Sa susunod na taon sana ay mag-aaral na ito. Kaso nga lang ay nagkaroon talaga ako ng mabigat na problema. Pero hindi tayo tatalan doon. Iisa-isahin natin ang lahat para maging malinaw sa inyo ang kabuuan ng kwento ko. Kung wala akong ibang pagkakakitaan noon ay nagtutungo ako sa ilog. Bali parang dagat na rin kasi yon. Gawa ng nakaugnay ito sa dagat at ang ilang parte dito ay tubig alat na. Nangangalimango ako kasama ng anak ko. Kung minsan ay kaming tatlo. Ang asawa kong si Myla at ang anak kong si Boyong. Hindi nila totoong pangalan. Masaya kasi napakaraming makakalap dito sa lugar na ito. Hindi lang alimango kundi may mga kabibidinantista. Lalong-lalo ng malalaking hipon nun. Kung titignan kami ng ibang mga tao, siguro yung mga dugyutin. Natural gawa ng ang dumi talaga namin. Pero kahit sobrang hirap ng buhay, hindi naman nawala sa amin ang pagmamahalan. Ito ang yaman ng pamilya namin. Isang kasangkapan para maging matatag sa laban ng buhay. Hanggang sa hindi ko inaasahan noon, nagdadalang taon pala itong asawa ko. Napapansin kong tila lumalaki ang tiyan niya. Hindi man lang ito nagsabi. Sobrang sikap pa rin ito sa pagtatrabaho. Tinanong at kinulit ko siya. Inamin niya. Humingi siya ng tawad na hindi niya ipinaalam dahil natatakot siya sa akin noon. Kasi nga daw, narinig niya ang pag-uusap namin ng kumpare ko. Nag-iinuman kami noon sa bahay at ang paksa ay patungkol sa pamilya. Katulad din namin sila, hikahos. Tapos nabuntis daw muli ang kanyang asawa at ipinalaglag nila yon. May kilala naman umano sa lugar na kumadrona na magaling doon. Pinayuhan ako na kapag gusto ko daw pwede umano yon. Kaya pala natatakot ang asawa ko. Yun pala ang baon niyang agam-agam sa akin. Wika ko naman sa kanya'y bakit ko gagawin yun Mas magiging masaya nga ako kapag nadagdagan ng anak ko. Ano bang silbi ng buhay na ibinigay ng Panginoon kung kikitilin lang naman pala? Malaking kasalanan yon. Walang kapatawarang kasalanan. Simple at hamak na tao lang ako pero matibay ang pananalig ko sa itaas. Natuwa siya. Ako, aminado akong tuwang-tuwa ako pero syempre may parte din sa akin noon na problemado. Magiging doble sikap at kailangang magsipag para kayanin ang pamilya.
Sumasama pa rin ang asawa ko sa pangangalimango. Kami-kaming tatlo pa rin. Ika-4 na ang nasa sinapupunan niya. Nung nasa 4 na buwan na ang tiyan niya, napapansin kong tila ba lagi na lamang siyang balista nun. Yung tipong parang may dinadamdam na sakit. Pero sa tuwing tinatanong ko naman ito, wala umano. Ayos lamang ito at huwag daw ako mag-isip ng kung ano-ano. Ako bilang asawa at matagal niya ng kasama, kilala ko ito. May itinatago siya sa akin. Pero kahit anong tanong ko noon, hindi umaamin. Sumasama pa rin ito hanggang sa noon na may sumuhol sa akin na magsaka. Sumama pa rin ito. Itong sumuhol ay malayo ang kanilang lugar. Paggapas lamang ng niyog ang sadya nito. At dahil sumama ng asawa ko sumama na rin si Buyong. Napakalawak ng lupain. Sinundo lamang kami noon sa dalisdis na maliit na burol. Isang matandang babae ito na pangalanan nating Hulya. Ginang Hulya. Nagtututuro na ito sa kung saan ako gagapas. Napakaraming niyog. Ako lang mag-isa. Akala ko pa naman ay may kasama ako doon. Kadalasan kasi sa ganitong maramihan, dapat maraming aakyat. Ang masaklap pa dyan ay tila hindi handa ang gagawing pagapas. Walang tali, walang tagapulot o tagaligpit, walang bawan, at walang yung tagabiyak. Napapailing na lamang ako sa matandang ito. Ano to? Solo ko lang lahat. Medyo nabanas talaga ako. Nagtanong ako sa kanya kung nasaan ang bahay nila banda. Kung sakaling uminom kami ng tubig ay mauutusan ko kaagad ang anak ko. Pero ayon naman dito, malayo umano ang bahay. May batis naman umano sa ibabaw. Pwede kaming uminom doon. Sa unang pagkakataon ay noon pa lang ako nakaranas ng ganong sitwasyon. Sa mga sandaling yun pa lang talaga. Isipin nyo yung iba kapag nagpapagapas kompleto. Sinisiguro ng mga itong magdala ng mga gamit. Dahil minsan ang ibang mga magsasaka ng niyog ay walang dala. Kalawit lang at itak. Hindi naman sa nagmamaarte pero yun talaga ang nakasanayan namin. Matataas pa ang mga niyog na yon. Pero imbis na magreklamo ay hindi na lamang ako nagsalita pa. May baon naman kami tapos konting tubig na nasa galon. Sabi ko na lamang sa asawa ko na mag-igib na lamang sila kapag naubos ang tubig nun. Tiyak uuhawin ng mga ito dahil walang tagahakot. Kapag naibaba ng niyog para kopra, titipunin kasi ito sa isang banda. Ayun, nagsimula na akong magtrabaho. Iniisip ko na lamang na kahit papano ay may sumusuhol. Kako bahala na. Pero nag-aalala talaga ako noon sa aking asawa gawa ng buntis ito. Hindi pa naman ito yung tipo ng babae na titingin lamang sa trabaho. Kahit punahin pa ay magtatrabaho at magtatrabaho talaga ito. Sinabi ko na lamang sa kanya na hanggang sa makakaya lang. Ako na sa iba. Huwag niya nang pilitin ang katawan kapag sa tingin niya ay pagod na. Mga 4 na niyog na ang naakyat ko noon. At habang nasa ika-4 ako, pansin ko sa baba na kinakausap ni Ginang Hulya ang misis ko. Yung tipong sobrang lapit ng mga mukha nila. Hinayaan ko yon. Baka may ibinubulong lang. Hanggang sa noong angat na ang araw, nagreklamo ang asawa ko. Nahihilo umano siya. Tapos para siyang nasusuka. Itong si Ginang Hulya ang umasikaso sa kanya. Namumutla ang mukha niya, Sir Seth. Kaya naman itinigil ko ng ginagawa ko nun. Walang ano-anong umuwi kaagad kami. Himala namang hindi kami noon pinagalitan ni Ginang Hulya. Nang makarating sa bahay ay bahagyang naging maayos ang asawa ko. Naging mahaba man ang paglalakad pa uwi pero kahit papano'y natuwa ako noon. Gawa nang wala nang dinadaing itong asawa ko.
Ayon pa kay Myla, nawala ang pananakit ng kanyang ulo nang may pisilin daw si Ginang Julia. Ako naman hindi yun totoo. Walang alam sa buhay ang matandang yon. May malawak na saka ng niyog pero hindi alam ang gagawin. Hindi ko na inisip na balikan ang lupain ni Ginang Julia. Hindi biro yon. Hindi yun matatapos ng 1 linggo kung ako lang mag-isa. Gulpi sarado ang kakalabasan sa katawan ko noon. Baka himatayin pa ako. Pero kinagabihan ay bigla itong dumalaw. Akala ko'y makikipag-usap sa akin pero hindi ako ang sadya. Si Myla. Binati lamang ako ng matanda. Ito namang asawa ko ay hindi ko alam kung bakit nawiwili siya sa pakikipag-usap sa matandang yon. At dahil hindi ako yung tipong tao na sumasabat sa usapan ng iba, hinayaan ko lang. Total, tapos naman na kaming kumain at mamaya lang matutulog na. Maya-maya ay umalis na si Ginang Julia. Dito na ako nagtanong sa kung ano bang sadya noon at ano ang pinag-uusapan nila. Ngumiti ang asawa ko tapos sinabing nagkwentuhan lamang daw sila. Takang-taka ako nun. Kako, nakipagkwentuhan lang. Tumango ang asawa ko at ganun na nga. Hanggang kwentuhan nga lang umano. Naiisip ko na baka itong si Ginang Julia merong saltik. Hindi ako sigurado pero yun ay base sa obserbasyon ko. Kinabukasan ay maayos na talagang asawa ko. Nawala na rin yung pagiging balisa niya na napapansin ko sa kanya palagi. Mamula-mula na ang mukha nito tapos masigla. Sa mga oras na yon ay hindi ko na tinuloy pa ang paggapas ng niyog sa lupain ni Ginang Julia. Nag-araro na lamang ako noon gawa ng umulan kagabi. Baligaling yun sa mahabang tag-araw tapos nagsimula ng pumasok ang tag-ulan. Magandang tiyempo ito para sa pagtatanim ng mais. Walang ano-ano ay nagpakita na naman itong si Ginang Julia. Si Myla na naman ang sadya nun. Naguguluhan talaga ako dito. Bakit palagi itong bumibisita? Naging sunod-sunod yun. 1 linggo ata ang panay pagbisita niya. Hanggang sa nasanay na rin ako at tinuring ko na lamang itong kaibigan. May mga pagkakataon nga lang na napapaisip ako. Ramdam kong may kakaiba sa kanya. Yung tipong parang may sariling mundo. Tsaka malayo yung bahay nun eh. Sabi ng asawa ko, nalaman niyang patungkol sa matanda gawa ng bukas naman umano ito sa pakikipag-usap sa mga bagay na personal. Pero ayun, ang aga nakakarating. Buong araw na yun tatambay sa bahay. Tumutulong na nga ito sa mga gawaing bahay. Inaalagaan niya ang asawa ko. Alam niyo yung parang kamag-anak na siya ng asawa ko. Parang ganun. Yung tinatago lang. Ito kasing asawa ko ay ulila sa magulang. Ang nagpalaki dito ay ang mga abuelo niya. Iniwan si Myla nung maliit pa. At sa mga sandaling yon sa kabuang pagkakaintindi ko, nanay siguro ito ni Myla. Medyo magkakahawig naman sila kasi ang asawa ko may pagkamorena at medyo kulot ang buhok. Ganun din itong si Ginang Julia. Natanong ko pa nga isang gabi itong asawa ko kung nanay niya ba yon. Pinagtawanan lamang ako. Hindi umano. Gusto lamang daw nitong maging kaibigan si Myla. Nabuburyong daw kasi ang matanda sa kanila dahil lahat ng mga anak umano ni Ginang Julia nasa ibang bansa na. 7 buwan ng pagbubuntis ni Myla. Minsan na lamang dumadalaw si Ginang Julia ng mga panahon na ito. Kung bibisita man, bumabati lang. Tambay ng saglit tapos uuwi na. Walang-wala sa akin yon. Isang gabi, hinimatay bigla si Myla. Nakahiga kami noon sa papag sa itaas ng bahay. Bumangon ito at tumayo. Pagkatayo ay bigla na lamang itong
bumagsak sa may saig nun. Agad-agad akong tumakbo noon patungo sa kilala kong albularyo. Pero wala ito doon. Umalis daw. Kaya naman wala akong ibang nagawa kung hindi ang dumulog sa mga tanod. Kako ay dalhin nila sa ospital ang asawa ko. Hinimatay. Mabuti at natulungan ako. Aktibo kasi ang mga tanod sa amin kahit nasa anong estado pa ng buhay ay wala silang pinipili noon. Ayun na nga. Isinugod sa ospital ang asawa ko at doon ito nasuri. Nalaman kong may malalang sakit siya sa matres. Posibleng cancer umano yon. Napaluha talaga ako noon. Para bang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Lalo na ang payuhan pa kami nadalhin umano sa Katbalogan. Doon umano malalaman ng lahat kung tama bang pagsusuri nila. Kumbaga kailangan ng second opinion. Pero syempre, kinakailangan ng pera. Dapat ay maagapan umano ito kaagad kasi baka humantong sa pagkasawi. Ang masaklap pa dyan ay madamay ang bata sa tiyan. Alam nyo, kahit sobrang hirap ng buhay, walang pera, walang malalapitan pero gumawa ako ng paraan. Sino bang mag-aakala na magkakaroon ng pera ang tao kapag nasa tagilid na sitwasyon na? Ibinenta ko ng walang ano-anong lupain namin. Tinirahan ko lang ito ng konti kung saan yung bahay namin. Maliit na alaga lang yun kasi nga madalian. Pero walang kasiguraduhan ng lahat dahil mauubos ang pera at hindi ko na alam ang gagawin. Lalo't cancer ito at kailangan ito ng mahabang gamutan. Sakit pang mayaman na dumapo sa katulad naming sobrang hikaw sa buhay. Ayun na nga, natuklasan na nasa 3 estado ng sakit ng asawa ko. Matagal niya na umano itong iniinda. Posibleng hindi lang sinasabi na may dinadaing sa katawan. Nakaugat na umano ang tumor. Umabot na ito sa iba pang maselang bahagi. Apektado ng pantog at kidney nun. Wala na akong ibang naiisip nun. Mamamatay ng asawa ko at wala talaga akong magagawa dito. Lalo pat sinabi ng doktor na kahit anong gawin naming laban nun, maliit ang tsansa na makasurvive ang misis ko. Mas mabuti umanong gawin ang alagaan na lamang ito sa bahay para hindi mabaon sa gastos. Tinulungan pa ako ng doktor. Ang unang gamutan ay sagot niya. Malaking pasasalamat ko noon. Hindi naman yung maselang gamutan talaga gawa ng nagdadalang tao si Myla. Inuwi ko na lamang ang asawa ko. Kumakalamang sikmura ko. Ilang araw na akong kulang sa tulog at walang maayos na kain. May mga gamot na iniinom ang asawa ko pero hindi na para sa kanyang katawan ang kadalasan sa mga ito, kundi para sa bata. Ayon sa doktor ay maisisilang ng maayos ang anak ko pero kailangan din itong dumaan sa matinding pagsusuri noon. Nakatulala na lang lagi itong si Myla. Hindi ko naman siya masabihan sa inanaing ko. Gaya ng inihayag ko, makailang beses ko na siyang tinatanong pero ang laging sagot niya, ayos lang. Sino bang hindi magagalit dyan, di ba? Pero syempre, ayaw ko magalit nun. Ayaw kong ipabaon sa kanya hanggang sa huli niyang hininga. Nagalit ako. Ipinadama ko sa kanya ang labis kong pagmamahal. Si Buyong naman kapag napapatitig ako sa kanya, naiiyak ako. Isang gabi noon, dumalaw muli itong si Ginang Julia. Hindi na bago sa akin ito kahit paman dumalang ang pagpapakita niya. Binati ko na lamang yun at sinabi ko sa kanyang problema namin. Nakako, ilang buwan na lamang ang tagal ni Myla. Hindi ito umimik. Nakatitig lamang ito sa asawa ko. Pumasok siya sa mumunting sala namin at hinipo niya ang tiyan ni Myla. Nakahiga ito sa ginawa kong maliit na katre. Napakatahimik ni Ginang Julia. Hanggang sa sinabi niyang wala umanong nangyari sa bata. Ayos lamang ito. Nagtaka ako dahil nga papanong may mga opinyon siyang ganon.
Maya-maya ay binulungan nito si Myla. Umalis ito nang hindi man lamang nagsasalita. Sinundan ko ng tingin habang papalayo. Hindi ko alam pero nawala na lamang siyang bigla sa paningin ko. Kitang-kita ko kung paano ito naglaho. Napadaan kasi yon sa sirang kalsada at may ilaw ang poste. Pero para lamang anino na kinain ng dilim yon. Yung lugar pala namin ay distansya mga kapitbahay. Karamihan sa nakatira ay mga kaanak ko. May malapit na kadugo at may mga malayo na rin pero kaanak pa rin. Kinusot ko ang mga mata ko noon. Sinundan ko ng lakad si Ginang Julia. Naiisip ko noon na kung guni-guni lang yon, dapat maaabutan ko ito pero nakarating na lamang ako sa kanto. Wala akong Ginang Julia na nakita noon. Medyo nakaramdam ako noon ng pagkabagabag. Dumagdag ito sa isipin ko. Naglalaro sa diwa ko noon na parang hindi tao itong matandang ito. Pinag-ugnay ko ang mga pagkakataong nakita ko siya at yung nakakasalamuhan namin ito sa bahay. Mula ng unang pagkakakilala hanggang sa mga puntong yon. Lahat ng mga sandali, Sir Seth, may kakaiba akong napapansin sa kanya. Pagkabalik ko sa bahay, gulat na gulat ako. Si Myla, nakatayo, nasa kusina. Umiinom ng tubig na wari bang maayos ang kondisyon. Samantalang dapat nakahiga yon. Mula kasi nung nagkasakit siya ay hindi na siya bumabangon. Masakit umano ang kalamnan niya. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Ang sabi niya ay ayos lamang siya. Hindi niya umano alam pero nawala yung pamimigat ng katawan niya. Sa tuwing bumibisita umano si Ginang Julia, gumaganda ang pakiramdam niya noon. Napatingin ako sa bintana. Lutang na lutang ako noon. Naaalala ko na masaya nga pala si Myla kapag dariya ng matanda. Sumisigla tapos hindi ko na nakikitang balisa. Pero noong hindi na ito halos magpakita noon, doon naman naging balisa ang asawa ko. Naguguluhan ako. Hindi ko mawari kung ano ba talaga ang pagkatao ng ginang. Hindi kaya isa siyang albularyo? Hindi kaya alam niya na ang sakit ng asawa ko at siya ang nagpapagaling dito? Natuwa ako sa isipin na yon. Iniisip ko noon na baka mapapagaling talaga ng albularyo ang ganitong sakit. Kinabukasan, nakakalabas na ng bahay si Myla. Napakagaan ng pakiramdam ko noon. Hindi masukat ang tuwa ko. Kako pa sa sarili ko ay kapag dumating si Ginang Julia, paprangkahin ko yon. Magpapasalamat ako sa kanya. At sana ay magtuloy-tuloy na ito. Ilang araw ang nakalipas ay dumalaw muli si Ginang Julia. Umalis din kaagad yon. Hindi ko man lamang naabutan. Kasalukuyan noong nagpupugas ng mais ako sa lupaing inaararo ko. Bagamat na ibenta ko ng lupaing yon pero ayon sa nakabili ay kami lang din ang tagabantay nun. Tumatakbo pa ako pauwi ng masilayan si Ginang Julia na pumasok sa bahay. Pero nakita kong lumabas yon at hindi lumingon sa akin ang tawagin ko ito. Pagkita ko naman sa misis ko ay naroroon ito sa sala. Sinusulsi niya mga damit ko noon na nagkabutas-butas na. Nagtanong ako sa kung anong sadya noong matanda. Ayon naman kay Myla ay bumati lamang daw sa kanya at umalis kagad noon. Napapailing ako, sabi ko sa asawa ko. Kapag bumisita ay pigilan muna saglit. Kakausapin ko. Tumango naman ito. Kinagabihan ay hindi ako napapakali. Hindi ko alam pero
May kakaiba sa paligid. Yung tipong mabigat na animoy kulob. May samyo na mabaho. Hindi naman ganun kalala. Sumasabay lamang yun sa simoy ng hangin. Lumabas ako ng bahay nun. Etong si Buyong ay biglang umiyak. Yung iyak na wari ba'y takot na takot. Walang ano-anong tinungo ko ang silid nun. Nakita ko siyang nasa gilid ng nanay niya. Nakasuksok ito. Nagtanong naman ako sa kung anong problema. Inangat lang nito ang kamay. Tapos may dinuduro. Doon ito sa gilid ng maliit na may siwang. Nakakasya ang ulo sa siwang na yon. Nasira na kasing dingding ng Sir Seth. Wala namang kakaiba. Sabi ko sa kanya, ano bang nakikita niya? Ayon naman sa kanya ay pangit umano na muka. Napakahaba umano ng dila nun. Nawala umano yun nang pumasok na ako sa bahay. Lumabas ako noon at nagtungo sa may likuran. Nakatapat kasi ang butas na yun sa likod. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang may makita akong tao na gumagapang patungo sa may kakahuyan. Walang ibang pumasok sa isipan ko nun, kundi aswang yon. Kumuha ako ng sanggot o kalawit. Hinabol ko yon. Naabutan ko itong nakatungtong sa puno ng langka. Abot kamay ko lamang siya pero nag-aalangan ako. Hindi ko maaninag ang kabuang postura. Pero kitang-kita ko yung nagbabagang mga mata nito. Dito o sa kanya nanggagaling ang amoy. Kaya pala dahil may aswang nun. Hayop ka. May sakit na yung asawa ko, inaaswang mo pa. Bumaba ka dyan. Patayan na lang tayo. Matapos kong makapagsalita, tumawa ito. Hindi pa naman daw napapanahon ang pagkamatay ng asawa ko. Huwag daw akong mag-alala nun. Pagkatapos niyang sabihin yun ay lumundag ito sa may damuhan at naglaho. Takang-taka ako. Paano niya sinabi sa akin yun na para bang alam niya ang lahat? Na para bang kilala niya kami? Pero hindi ko nalang pinagtuunan ito ng pansin. Bumalik ako nun. At habang papauwi ay narinig ko ang pagsisisigaw ni Myla. Kumaripas ako ng takbo at baka may kung anong nangyari sa kanya. Hanggang sa nakita ko siyang nakasilip sa bintana. Nag-aalala pala ito sa akin. Hindi na ako nakatulog. Sinabi ko sa asawa ko na may aswang noon at babantayin ko ang bahay hanggang umaga. Inabot ako ng umaga doon sa may likuran sa bahay. Nakasanda lamang sa dingding ng kusina habang nakaupo sa lupa. Sa ibabaw ko lamang banda ay yung sinasabi kong siwang noon. Pagod man pero nagtrabaho pa rin ako. Buong araw yon. At para talaga akong pinagpapalo dahil sa sakit ng katawan ko. Maaga nga akong nagpahinga pagsapit ng gabi. Pagkatapos ko lang maasikaso mga kinakailangan ni Myla, natulog na ako. Nagising akong madaling araw na. Nataranta ako dahil naalala ko noon na inaaswang pala si Myla pero sipat ko sa gilid tulugan. Natutulog lang naman ito katabi si Buyong. Mga isang linggo ang nakalipas. Tandang-tanda ko ang lahat. Maghapon akong nasa uma. Tapos na ang paglilinis ko noon ng mga damo. Pagka-uwi ko ay wala sa bahay si Myla. Si Buyong lang ang naroroon. Natutulog pa ito na siyang ipinagtataka ko. Gawa ng hindi naman natutulog itong anak ko sa ganung oras. Takip silib na. Madalas ay makikita si Buyong sa mga sandaling ito na nasa kusina. Nakaupo lang at inaantay ang hapunan. Ginising ko si Buyong. Para bang lasing ito nang bumangon. Natumba pa nang tumayo na ito.
Mabuti na lang at nasaluko ko agad dahil malalaglag na siya sa upuang mahaba nun. Tinanong ko siya kung saan ang nanay niya. Umiling lamang ito. Hindi niya raw alam. Tinawag ko si Myla pero walang pagtugon. Hanggang sa umabot na lamang ako noon sa likod, wala pa ring Myla ang nakita ko. Dito ay naalala ko bigla mga sinabi ng aswang. Sobra akong nabahala. Hindi kaya dinukot ang asawa ko ng aswang na yon. Kung kaya naman dali-dali akong nagtungo sa bahay ng albularyo. Nagpasalamat ako at naroroon ito. Pangalanan natin siyang Mang Rudy. Sinabi ko sa kanya na nawawala ang asawa ko. Dugtong ko pa. Kamakailan lang ay inaaswang yon. Nakita ko ang reaksyon ng mukha ni Mang Rudy. Kumuha ito ng itak at sinabing hanapin daw namin. Habang nangyayari naman yon ayon sa albularyo, nalaman niya daw ang kalagayan namin. Nanghingi siya ng pasensya at nagkataong wala daw siya sa bahay nung dumulog ako sa kanya. Kako naman ayos lang, walang problema. Pagkarating namin sa bahay, ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Mang Rudy. Para bang gulat na gulat ito. Bumibitaw ng mga mabibigat na salita at nilibot ang buong bahay. Nagtanong naman ako sa kanya sa kung anong problema. Kadaming bakas ng aswang dito sa bahay niyo, Postino. Dapat pala'y pinuntahan na kita. Matagal na yung mga bakas dito Mula pa to nang magbuntis ang asawa mo at malamang walang sakit yon. Cancer ka mo, di ba? Ako hindi. Aswang ang dahilan. Sino ba yung parating dumadalaw dito? Naguguluhan po ako, Mang Rudy. Si Ginang Julia po. Parati siyang bumibisita dito. Akala ko nga albularyo yun kasi kapag nandito siya, naging masigla yung asawa ko Lalo na nung nagkaroon ng sakit. Mali. Hindi sumisigla yung asawa mo. Pinapalala lang nito ang sitwasyon. Minamanipula lang niya yung lahat para mapagkatiwalaan niyo siya. Lakas ng presensya ng aswang dito. Hindi ako nakapagsalita. Para bang mababaliw ako nun. Hindi ko alam kung totoo ba mga sinasabi ng matanda. May resulta kasi ang doktor. May ultrasound pa kung saan banda ang cancer. Napakalaki pa ng nagastos ko nun. Pero wala din akong nagawa kung hindi ang sakyan ng gusto ng albularyo. Nagtitiwala ako. Umaasa pa rin ako na wala talagang sakit yung asawa ko. Dahil yun naman talaga ang ipinagdadasal ko nun. Ang problema, nasaan si Myla? Umuwi saglit si Mang Rudy sa kanila. Pagbalik nito ay may dala na itong flashlight. Sumusunod lamang ako sa kanya sa kung saan siya patungo. Hanggang sa nakarating kami noon sa sobrang liblib. At dito ay natagpuan namin si Myla. Para bang binalahura ng hayop. Kaawa-awa tingnan ng asawa ko. Nakapatong yun sa malaking bato at nakatiwangwang ang lamang loob niya. Bukas ang tiyan. At para bang kinuha ng pwersahan ng anak ko nun. Napaluhod ako nun sa lupa at tumagulgol. Hanggang sa may nakita ko sa likod ng batong yon. Ulo ng sanggol. Ulo lang. Wala na yung panga. Nanlumo ako at napasigaw. Tumayo at pinaghahampas ko ng kalawit ang mga damo. Nagwala at sinabi kong papatayin kong aswang sa oras na matagpuan ko siya. Gigil na gigil ako kay Ginang Julia. Kaya pala alam niya ang lahat, lalo na magsalita ito doon sa ibabaw ng puno. Alam kong siya yon. Tumakbo ako sa loob ng gubat at nagsisisigaw. Hinahamon ko ang nilalang. Napagod na lamang ako at napahiga sa lupa nun. Napatanong ako kung bakit ako pa. Bakit kami pa gawa ng wala naman akong kasalanan.
Maya-maya ay tinawag ako ni Mang Rudy. Asikasuhin ko na lamang daw ang labi ng asawa ko. Pero mas magandang gawin o mano ay ilibing na lamang kaagad kasi kapag nalaman ito ng mga tao, pagkakaguluhan talaga at magriresulta ito sa malawakang katatakutan. Ano pa nga bang gagawin, Sir Seth? Sa ganong estado ay paglalamayan pa ba yun? Parang pinapahirapan ko lamang ang kaluluwa ng asawa ko. Kami ni Mang Ruben ang naglibing dito. Siya na ang nagbigay basbas at dasal. Ayon dito ay hahanapin niya daw ang aswang hanggang sa makakaya niya. Sabi ko naman sa kanya ay sasamahan ko siya pero umiling ang matanda. Mas mahihirapan lamang daw siya sa pagtugis kapag may kasama. Mahirap na umano ang sitwasyon dahil sobrang utak to ng aswang. Basta ipinapangako niya na hahanapin niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Umuwi ako noon na para bang gusto ko na lang magpakamatay. Nakita ko si Boyong. Niyakap ko ang anak ko. Sinabi kong wala na ang kanyang ina. Na hindi ko na natagpuan. Na baka kinuha na ito ng Panginoon. Nakakaawa ang walang muwang kong anak. Nagtanong lamang ito sa kung kumain ba ang nanay niya bago umalis nun. Sobrang sakit ng kalooban ko nun. Sakit na may halong galit na nag-uumapaw. Napapaisip ako, hindi kaya pakana lamang ni Ginang Huli ang lahat. Pakana niya yung inutusan ako na gagapas sa kanyang mga niyog. Baka hindi niya lupain talaga yon. Sinadya niya lang yon para magkaroon siya ng pagkakataon sa asawa ko. Maraming mga bagay akong pinagsisihan. Naging pabaya at kumpiyansa. Lugmok na lugmok ako noon. Biro nyo, pinahirapan kami ng husto. Hindi ako sigurado kung totoo lahat ng mga sinabi ni Mang Rudy na walang sakit ang asawa ko at inaswang lamang ito. Gawa nang nagdududa kung may sakit yon. Pinapagaling ng aswang ito para tumagal ang bata sa tiyan. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko. Nagiging masigla ang asawa ko kapag naroroon si Ginang Julia. Binibigyan niya ng lakas ng katawan ng misis ko para mahinog ang bata sa tiyan. Saka pa niya kukunin kapag nasa ganap na. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa nahanap ang hustisya. Hindi natagpuan ni Mang Rudy ang aswang. Sinubukan kong galugarin ang buong lugar pero wala akong napala. Ayon kay Mang Rudy, posibleng nagpanggap lamang daw yon sa katauhan ng ibang tao. Ang nakita ko umanong Ginang Julia, hindi yun ang totoong mukha niya. Nagpanggap lamang itong Ginang Julia para intayin ang paghinog ng sanggol sa sinapupunan ng kaawa-awa kong asawa.